Magandang araw po muli sa ating lahat. Welcome back po sa ating Kingdom Devotion. Dadaling ko po kayong muli sa Philippians chapter 2 verses 19 to 30. Sa verse 19, sabi po ganito, "Umaasa ako sa Panginoong Hesus na maisugo agad sa inyo si Timoteo upang mapanatag din ang isip ko kapag nalaman ko na ang kalagayan ninyo." Verse 20, "Wala akong ibang maitutulad sa kanya na totoong nagmamalasakit sa inyong kapakanan." Verse 22, "Ngunit alam ninyong napatunayan na ni Timoteo ang kanyang sarili, sapagkat gaya ng paglilingkod ng anak sa kanyang ama, ay naglingkod siyang kasama ko sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo." Sa verse 25, "Bukod dito, iniisip kong kailangang papuntahin diyan si Epaprodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal, na isinugo ninyo upang maglingkod para sa aking pangangailangan." Verse 29, "Kaya't buong kagalakan ninyo siyang tanggapin bilang lingkod ng Panginoon. Parangalan ninyo ang mga taong katulad niya." Sa verse 30, "Nabigit siya sa kamatayan dahil sa gawain kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan ng inyong paglilingkod sa akin." Sa mga talatang ating pong nabanggit, meron pong dalawang tao na binigyan ng magandang larawan ni Pablo. Sila po ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Si Timoteo at saka si Epaprodito. Si Timoteo po ay nakita po ni Pablo na totoong may pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Ganon din yung isang katangian ni Timoteo ay yung siya po ay tapat na kasama ni Pablo sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Kahit saan po sila pumunta, anuman yung kanilang kinaharap ng problema o paghihirap, ay hindi po siya nang iwan. Hindi po iniwanan ni Timoteo si Pablo. Naandun siya kahit na anong hirap, anong trials ang kanilang sinapit sa pangangaral ng salita ng Diyos, kasama pa rin at patuloy na kasama siya ni Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pangalawa po ay si Epaprodito. Siya po ay isang manggagawa na galing sa Pilipos na ipinadala sa Roma upang ibigay ang pangangailangan ni Pablo sa kanyang pagkakulong. At along the way po, nagkasakit po si Epaprodito at halos ikinamatay niya po ang sakit na ito. Inialay po niya ang kanyang buhay upang magampanan niya ang mission niya para sa pagdadala ng pangangailangan ni Pablo. So ito po yung mga katangian na nakita natin dito sa dalawang manggagawa ng Panginoon. So dito, kailangan po sila ng iglesia. Kailangan po ng iglesia ang isang totoong tao na nagmamalasakit sa kanyang kapwa. Ganon din yung ikaw ay isang tapat na manggagawa na kapag may problema sa iglesia ay hindi mo iiwanan. Kasama mo ang iyong mga pastor, kasama mo ang iyong mga kapatiran na susuungin ninyo ang anumang problema at hindi ka nang iiwan sa mga kapatiran mo. Isang kang tapat na kawal ng Diyos. Ang nakita rin po natin dito ay yung hindi pagsuko ni Epaprodito na kahit po siya nagkasakit na, inialay niya ang kanyang buhay, inialay niya upang matapos po yung mission niya para madala yung pangangailangan ni Pablo doon sa Roma. So, kapatid, dito po ay kailangan ka. Alam ko na ikaw ay isang tapat na naglilingkod sa Panginoon.
Nawa po ay nandun din po yung katapatan natin sa paglilingkod sa Diyos. Na hindi po tayo mangiiwan ng ating kapwa, ng ating kapatiran, lalo na kapag may problema sa iglesia. Nandun din po yung totoong pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Andun din po yung katapatan natin at katapangan na suungin anuman yung ipapagawa sa atin. Tayo po ay maging matapang kung anuman po yung dapat na tanggapin po natin ang hamon ng Panginoon sa atin at gawin po natin ito ng buong katapatan, buong katapangan at buong pamalasakit sa ating kapwa. So dalangin ko kapatid na patuloy tanawa tayo na magmalasakitan sa ating kapwa, maging tapat tayo sa pagdadala ng salita ng Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Okay? At kung mahal mo ang Panginoon, magiging tapat ka sa Kanya. Okay? Ito yung mga tao na dapat nating tularan. Okay? Tularan natin po ang kanilang katapatan sa paglilingkod. Tularan po natin sila bilang isang tapat na kasama at kamanggagawa. Tularan po natin sila bilang tapat na kawal sa kaharian ng Diyos at bilang tapat na anak ng Diyos sa kanyang kaharian. Dalangin ko na ikaw yun. Kailangan ka ng iglesia. Kapatid, huwag kang susuko. Maging matapang ka na isang tulad ng kawal. Huwag mong isipin ang sarili nating kapakanan, kundi isipin natin ang kapakanan ng ating kapwa. Dahil ito ang kailangan ng iglesia ngayon. Okay? Hindi mo na kailangan na maging isang pastor o magaling na magsalita upang makilala ka. Basta maging tapat ka lang sa paglilingkod sa Kanya, may katapangan bilang isang kawal at mapagmahal bilang isang kapatid sa Panginoon sa Kristo. Nawa po pinagpala tayo, napagpala ka ng salita ng Diyos sa araw na ito. Magandang araw pong muli. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa pagkakatawag mo po sa amin. At bilang pong manggagawa mo sa iyong kaharian, dalangin ko po Panginoon na naandoon yung pagmamalasakit namin sa aming kapwa, Panginoon. Naandoon yung totoong maging tapat kami sa aming relasyon sa bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi po kami mangiiwan, Panginoon, lalo na kapag ang isang iglesia ay umaharap sa problema. Nandun yung aming pagtutulungan, Panginoon. Andun yung aming pagmamahalan. Andun yung kami ay nagkakaisa upang maitaguyod, Panginoon, ang iyong pangalan. So, tulungan nawa po kami ng banal na Espiritu at samahan kami lagi upang sa ganun, Ama, sa aming pong mga gawain, sa aming mga salita, at sa aming kaisipan, Panginoon, mawalhati ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoong Hesus. Kay buti mo sa amin. Hallelujah. Tulungan mo kaming maging matatag at maging matapat sa lahat ng mission mo na ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.